So mga kapatid, kung lolobin po ng Diyos, next Friday, tatapusin na po natin ang Book of Jude. We are now in the second last section na ating pag-aaral po dito sa Aklat ng Judas. And so far, ang natutunan po natin sa ating nakaraan po na pag-aaral is that ang mga namumuhay po sa isang hindi makadiyos na pamumuhay, meron po silang final outcome na hindi po maganda. At last Friday, natutunan po natin upang po mai-illustrate ni Jude that yung mga false teachers, na mga charismatics, na kung tawagin, na dumidepende po sa kanilang mga panaginip upang makapagturo ng mga bagay na masasabi po natin hindi tumutugma sa Ebanghelyo, nagbigay po si Jude ng illustration, specifically 6 from the Old Testament and 2 from the Apocrypha or Pseudepigrapha, para lang mapatunayan sa kanila that ang lahat na namumuhay sa hindi makadiyos na paraan ay may kahihinatnan. In other words, no one can escape the judgment of God who lives in ungodliness. Now, from this passage na ating pag-aaralan, nag-shift po ito. Sa ating nakaraan na pag-aaral, nakafocus po tayo sa kahihinatnan ng mga false teachers. Pero dito, sa talatang 17 hanggang 23, nakatuon na po ito sa mga mananampalataya. So simulan po natin dito sa talatang 17. Ngunit, lagi ninyong tandaan, mga minamahal, ang sinabi ng mga apostol ni Jesucristo na ating Panginoon. Sinabi nila sa mga huling araw, darating ang mga taong mapanlait na ang tanging sinusunod ay ang masasama nilang hangarin. Now let's pause here for a moment. Makikita po natin dito mga kapatid, from verses 17 to 23, there is more than 8 imperatives na inutos po dito. And as I repeat again, from verses 17 all the way here to verse 23, there is about 7 to 8 na inutos po na instructions na dapat po gawin ng mga mananampalataya. Unang-una, nakalagay po dito, remember. Tandaan ninyo. But you must remember. Now the question is, ano po ang dapat po nila tandaan? Sabi po ng Biblia, tandaan nila ang sinabi ng mga apostol ni Jesucristo na ating Panginoon. Nang ibig sabihin, Jude is reminding them about the teachings of the apostles concerning something. At ano po yung something po na yan na dapat po nila tandaan? Well, sabi po sa verse 18, sa mga huling araw, darating ang mga taong mapanlait na ang tanging sinusunod ay ang masasama nilang hangarin. So dito, nakikita ho natin the body of truth, the body of teaching or doctrine na dapat po nila tandaan na ipinangaral at ipinaalala sa kanila ng banal na Espiritu through Jude and the apostles. Pero ang tanong po dito, concerning what? Well, dahil ito pang unong utos, remember the teachings of the last days. Now, dahil po ang Jude ay naisulat po sometime in the early to mid-60 AD, ang katanungan po dito, ano po yung mga ilang aklat na tinutukoy po dito bago po dumitaw ang Book of Jude, kung bakit po sinabi ni Jude, tandaan ninyo ang mga aral ng mga apostol patungkol po sa last days. Well, a good example is found here in the book of Matthew chapter 7. Kung ating po babasahin in Matthew chapter 7, and let's begin here in verse 15. The book of Matthew, perhaps written sometime in the middle 50s to early 60 AD, nakalagay po dito in Matthew 7 verse 15. Sabi po ng Biblia, mag-ingat kayo
sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na para mga maamong tupa. Pero ang totoo, tulad sila ng mga gutom na lobo. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Ang matitinik na halaman ay hindi namumunga ng ubas o igos. Ang mabuting puno ay namumunga ng mabuting bunga. At ang masamang puno ay namumunga ng masama. Ang mabuting puno ay hindi namumunga ng masama. At ang masamang puno ay hindi namumunga ng mabuti. Ang lahat ng puno hindi namumunga ng mabuti ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Kaya nga makikilala ninyo ang mga huwad na propeta sa kanilang mga gawa. So dito, si Jesus mismo ang nagiging modelo of preparing the church na mag-ingat po sa mga tao na binabanggit po ni Jude na naghahatid po ng mga maling aral, maling mensahe na nakapasok in the church. They look Christian kasi sabi po dito, nakasuot po sila ng damit ng mga tupa, but deep down, they are ravenous wolves. So here is a clear reminder, preparing the church for false teachers. Bukod pa ho dito, when we get to the book of Acts, chapter 20, kahit po si Apostol Pablo, may binanggit po patungkol sa mga darating na huwad na teachers and those who cause divisions. Acts chapter 20, simulan po natin dito sa talatang 29. Acts 20 verse 29. Ang kausap po niya dito ay yung mga pastor sa Efeso. Sabi po ni Pablo, sapagkat alam kong pagkaalis ko'y may mga tagapagturo riyan na katulad ng mga lobo na papasok sa inyo at sisira sa iyong grupo. Darating din ang panahon na may magtuturo ng kasinungalingan mula mismo sa iyong grupo at ililigaw nila ang mga tagasunod ni Jesus para sila ang kanilang sundin. Now notice those key words in verse 30. Darating din ang panahon. So yung panahon na tinutukoy po dito ni Pablo sa kanyang huling pagkikita sa mga pastor ng Efeso ay yung binabanggit po ni Jesus at yan din ang binabanggit po ni Jude that in the last days may mga papasok ng mga tao in the church teaching false doctrine at maghahatid po ng pagkakahati-hati sa loob ng simbahan. Ngayon po, pagdating sa 1 Timoteo 4, kung ating po babasahin, 1 Timothy chapter 4, look at what the Apostle Paul says in 1 Timothy chapter 4. Talatang 1. 1 Timothy chapter 4, beginning at verse 1. Tignan niyo po ang nakalagay. Malinaw ang sinasabi ng banal na Espiritu na sa mga huling araw, tatalikod ang iba sa pananampalataya nila sa Diyos. Bakit po? Susunod sila sa mga mapanlinlang na mga espiritu at itinuturo ng mga demonyo. Verse 2, ang mga aral na ito'y itinuturo ng mga taong mandaraya, sinungaling at walang konsensya. Ipinagbabawal nila ang pag-aasawa at ang ilang uri ng pagkain, kahit na ginawa ng Diyos sa mga pagkain ito para tanggapin ng may pasasalamat ng mga mananampalataya at nakakaalam sa katotohanan. Lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at dapat walang ituring na masama kung tinatanggap ng may pasasalamat dahil nilinis ito ng salita ng Diyos at ng panalangin. So again, what Jesus says, what Paul says, what 1 Timothy says is clear. May darating po na panahon, may darating na oras na magsisilitawan ang mga false teachers na ito. Pero ang tanong po dito mga kapatid, based on our study of the New Testament, kailan po nagsimula ang tinatawag na ang mga huling araw? The last days. Well, we have come to learn that the last days began when Jesus came and ascended into heaven. Doon na po nagsimula yung tinatawag na last days. Kaya mapapansin po natin sa ating modernong henerasyon and even in our times and days, napakaraming reliyon, napakarami po mga huwad na katuruan,
Napakarami ng mga doktrina that we could say that comes up against the gospel. And therefore, it teaches that kung ang mga lingkod na Diyos na ito ay kailangan tandaan yung mga aral ng mga apostol, how much more now? So bilang mga Kristiyano, 2,000 years later, this is also applicable din po sa atin. How can we discern that yung mga katuruan na ating napapakinggan, how can we discern that yung mga mangangaral na ating pinapakinggan ay nagtuturo po ng isang bagay na hindi po sumasalungat sa katuruan po ng Biblia? And the answer is, we must be students of the Word of God. We must remember the teachings of Christ. Now, it is fascinating, habang naisusulat po ang Book of Jude, hindi pa ho kumpleto ang bagong tipan. So this means, maaari may mga ilan na mga sulat na umiikot na mga panahong ito, pero yung mga ilan ay hindi pa na isusulat, so ibinibigay pa lang ho ito through means of oral tradition. Now notice this, kung may mga ibang sulat na hindi pa po na ilalagay sa manuskrito, kundi dumadaan po sa anyo ng oral tradition, ang trabaho po ng iglesia is to remember what they've heard. Now think about it this way. Let's say ikaw ay Efeso. You're in the Church of Ephesus. So ngayon, bisita ka in the Church of Ephesus. Pero may ibinigay po si Pablo na sulat para po sa mga taga-Efeso. Pero ang lugar na pinanggalingan mo, you're from Laodicea. Pero bago po umabot yung letter in Ephesus to Laodicea, dadaan po muna sa mga ibang mga lugar pa yan. So habang hindi pa ho dumarating yung sulat na yon, you must remember kung ano po yung ipinahayag ng apostol through oral tradition, through oral teachings. They had to remember what was taught. So ngayon, sabi po ng Biblia dito, if we go back to the book of Jude, ano po yung mga klaseng tao na binabanggit po dito? Verse 19. Jude 1, verse 19. Sila ang mga taong gumagawa ng paraan upang masira ang pagkakaisa ninyo. Makamundo sila at wala sa kanila ang banal na Espiritu. Now, there are two things that we learn about people who teach falsehood in the last days. Ang sabi po ng Biblia, makamundo sila. In your English translation, mga kapatid, ang nakalagay po dito is worldly people, but the most literal is worldly minded. At kapag ang tao po ay worldly minded, which in this case, yung mga false teachers na papasok po sa church, kaya ho sila naghahasik po ng kaguluhan at maling katuruan laban sa ebanghelyo, is because their philosophy, their mentality, their worldview ay makamundo. And because they are worldly minded, ano po ang sabi ni Jude? They do not have the Spirit. Wala sa kanila ang banal na Espiritu. Now this is interesting. Dahil bago po nabanggit ni Jude ho ito, meron din po isang kapatiran during this time na nakapagturo that ang mga taong makamundo sa kanilang pag-iisip, hindi sumasa kanila ang Espiritu ng Diyos. Basahin po natin dito sa aklat ng Roma, Kapitulo 8. Romans chapter 8, beginning at verse 5. Romans chapter 8, beginning at verse 5. Hanggang talata 9. Romans 8, verse 5. Sabi po ng Biblia, sapagkat ang mga taong namumuhay ay sa kanilang makasalanang pagkatao ay walang ibang iniisip kundi ang nais ng kanilang pagkatao. Pero ang tao namang namumuhay ayon sa banal na Espiritu
ay walang ibang iniisip kundi ang nais ng banal na Espiritu. Ang kahihinatnan ng pagsunod sa nais ng makasalanang pagkatao ay kamatayan. Pero ang kahihinatnan ng pagsunod sa nais ng banal na Espiritu ay kapayapaan at buhay na walang hanggan. Verse 7, kalaban ng Diyos ang sino mang sumusunod sa nais ng makasalanan niyang pagkatao dahil ayaw niyang sumunod sa kautusan ng Diyos. At talagang hindi niya magagawang sumunod. Kaya ang mga taong nabubuhay ayon sa kanilang makasalanang pagkatao ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Pero hindi na kayo nabubuhay ayon sa makasalanang pagkatao, kundi ayon sa patnubay ng Espiritu. Kung totoong nasa inyo na nga ang Espiritu ng Diyos, kung wala sa isang taong ang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi kay Kristo. So notice how in verse 5 to 9, sino po yung tinutukoy po dito na hindi sumasa kanila ang banal na Espiritu? Those whose mindset are on the flesh. Yan po ay katumbas ng katuruan ng worldly mindedness. Makamundo ang kanilang pagkatao, makamundo ang kanilang pag-iisip. Now, in the Bible, kapag sinabi po makamundo, it is to be understood as those who are against Jesus Christ. Yun ang ibig sabihin po ng pagiging makamundo. Okay? Those who are against Jesus Christ. Malinaw na itinuturo po ng Biblia, if any man becomes a friend of the world, he is an enemy of God. So this teaches us, dahil po the whole world lies in wickedness, ang ibig sabihin po ng worldly minded is, wala silang ibang inatupag, ninanais, iniisip, kundi kalabanin si Kristo. That's worldly mindedness sa ganitong klaseng konteksto. At dahil po dito, hindi po nila mauunawaan ang kalooban ng Diyos in all of its beauty. Kaya kung babasahin po natin ang unang Korinto 2, in 1 Corinthians chapter 2, let's begin here in verse 14. Bakit po natin sinasabi that a person who is worldly minded cannot understand the things of God? 1 Corinthians 2, beginning at verse 14. Tignan niyo po ang nakalagay. Ngunit, sa taong hindi pinananahanan ng Espiritu ng Diyos, hindi niya tinatanggap ang mga aral mula sa Espiritu. Dahil para sa kanya, ito'y kamangmangan at hindi niya ito nauunawaan dahil ang mga bagay na ito'y mauunawaan lamang sa tulong ng Espiritu. Or in English, the person without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God, but considers them foolishness and cannot understand them because they are discerned only through the Spirit. Now, meron po ba tayong mga nabahagian na tao that kapag binabahagian niyo po sila about the gospel, pinuputol po nila yung usapan, yung topic, bago mo pa maipaliwanag they tell you, I'm not interested. Well, sila po ay isang magandang halimbawa na binabagit po ni Pablo dito that those who do not have the Spirit of God, kamangmangan palagi po ang ebanghelyo sa kanila. Even if your eyes are crying in front of them, even if you prayed for them at nais nyo po ibigay ang ebanghelyo sa kanila, but because they hate Christ, they hate the gospel, sabi po ng Biblia, they are worldly minded. They are blind. Hindi nila nakikita na humahantong na po sila sa kaparusahan ng Diyos dahil po sa kanilang kabulagan. At dahil po dito, sabi po ni Jude, these people na lilitaw in the last days na papasok sa inyo at nakapasok na nga, nakasama po ninyo sa mga banal na hapunan at nagtuturo sila ng mga bagay na salungat sa ebanghelyo, these are not converts. Kasi kahit kailan, mga kapatid, ang mga Kristiyano na kabilang sa tupa po ng Diyos are never called worldly-minded people. In this context, posible sa isang Kristiyano to behave like a carnal person, which means immature,
or walking as if wala siya natututunan, pero yung binabanggit po dito, worldly-minded, tapos may combination pa na wala sa kanila ang banal na espiritu, goes to show, yung mga nakasama nila, yung mga nakapellowship nila, yung mga kasama po nila sa banal na hapunan, mga hindi tunay na Kristiyano pala ang mga ito. So ngayon, para po maingatan ang kanilang puso't isipan, at maingatan din po ang kanilang spiritual na kalagayan, they are number one, to remember the teachings of Christ and the apostles. So for us as the church, dahil kumpleto na po ang Biblia, how do we guard our hearts and minds from false teaching? Paano po tayo nakakaroon ng discernment? By allowing the Holy Spirit to speak to us through means of the Word of God. So in this sense, to remember, sa ganitong klaseng konteksto, is to immerse your heart and mind in the teachings of Christ. Because habang tayo po ay lumalago sa pananampalataya, through your constant engagement with the Word of God, nababantayan po ang ating puso't isipan sa mga bagay na masasabi po natin hindi nakakatulong sa ating espiritual. Ngayon, pagdating po dito sa talatang 20, bumalik na naman si Jude sa mga mananampalataya. He goes back to them. Verse 20, Jude 1, verse 20. Ngunit, mga minamahal, number 1 or number 2, magpakatatag kayo sa iyong banal na pananampalataya. But you, dear friends, by building yourselves up in your most holy faith. So, kung kanina ang unang utos po ni Jude, remember the teachings of the apostles, the second command na binibigay po niya sa mga lingkod po ng Diyos is to build yourselves up. On your most holy faith. Now here's the question. What does it mean, two things, to build yourself, and number 2, on your most holy faith? These are two things that we must clearly understand. What does it mean to build yourselves on your most holy faith? What does that mean? Well, in the Bible, mga kapatid, kapag sinasabi po to build yourselves, marami mga halimbawa po ito. A good example is found in Colossians chapter 2. Kung titignan po natin sa Colosas, Kapitulo 2. In Colossians chapter 2, here is a good example of what it means to build in one context. Colossians 2, verse 7. Colosas, Kapitulo 2, talatang 7. Sabi po ng Biblia, patuloy kayong lumago at tumibay sa Kanya. Magpakatatag kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at maging magpasalamat din kayo. Rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness or thankfulness. So here, nakikita po natin that the word built ay binanggit. Pero yung building, sabi po ng Biblia, is to be built in Christ. Ngayon, in other passages of the Bible, may mapapasin din po tayo about building something. Halimbawa, sa unang Korinto 3, kung ating po babasahin. 1 Corinthians chapter 3, may binabanggit din po dito about building. Verse 10, sabi po dito, unang Korinto 3, talatang Gs. At ako naman, bilang dalubhasang tagapagtayo ang siyang naglagay ng pundasyon, ayon sa kakayahang ibinigay sa akin ng Diyos. Pagkatapos, iba namang manggagawa ang nagpapatuloy sa pagtatayo ng gusali. Ngunit kailangan maging maingat ang bawat nagtatayo, dahil wala ng pundasyong maaari pang ilagay maliban sa nailagay na
at ito'y walang iba kundi si Hesukristo. So dito, itinuturo po sa atin ng Biblia, kagaya po ng Colossians, build yourselves up in Him. Pero in 1 Corinthians 3, sinasabi po nila Pablo that may mga tagapagturo in Corinth, ang kanilang pundasyon is their wisdom. Pero sinasabi po ni Pablo sa kanila, you cannot build on your own wisdom. Because the Christian foundation that the church is built on is Christ. Pero going to this, kung building refers to foundation, nagiging matatag, nagiging matibay, sabi po dito, build yourselves on your most holy faith. So ang tanong po dito, what is this holy faith na binabanggit po ng salita po ng Diyos? Well, there are two things. Faith could either mean confidence, right? In other words, may tiwala ka sa Diyos, you're trusting in God, naniniwala ka that God has the power to do this, you believe in His Word. Yan po ang faith. Pero yung pinaka-main focus ng faith in Jude is another term for the gospel. Natatandaan niyo po yung pinag-aralan po natin several Fridays ago? Contend the faith. Yung tinutukoy po na faith po doon in Jude 1:3 is not referring to contend your confidence or contend your trust, kundi contend the gospel of Christ. So dito, what Jude is saying is, bilang mga mananampalataya in the last days, you are required to do two things. Number one, magbabad ka with the time that God has given you in His Word para magkaroon ka ng discernment. Number two, mag-invest ka, build yourselves up in the gospel. Pag-aralan ng Ebanghelyo maigi. Siyasatin maigi ang Ebanghelyo. Now, there are a lot of people, kapag narinig po nila yung gospel, hanggang dito lang po sila. Jesus died on the cross, and on the third day He rose again, and then He went to heaven. That's it. Pero the gospel is more than that, mga kapatid. That is a very essential part of the gospel. Pero hindi natatapos ang Ebanghelyo sa nabatay si Kristo sa krus lamang para sa ating mga kasalanan. It's far more broader than that. Involved po dito ang justification. Involved po dito, mga kapatid, eschatology. Kasama po dito ang lahat ng ipinangako po ng Diyos. So when the Bible says, build yourselves up on your most holy faith, in other words, get to know the Bible, get to know the gospel of Christ. Invest yourselves in the gospel. Yan ang naisiparating po ni Jude. Bakit po? Dahil yung mga nakapasok sa church, ibang ebanghelyo ang itinuturo nila eh. Pero kung ang mga simbahan ay magbababad sa katuruan po ng ebanghelyo, hindi sila madadaya. Well, there are people who teach the gospel is your testimony. The gospel is God wants to bless you. God wants to make you rich. God wants you to reach your dreams, your goals. Pero sa Biblia, hindi yun ang itinuturo. Self-denial, repentance of sin, living in holiness. At bakit alam po natin yung mga bagay na yan? Because habang tumatagal po tayo sa pag-aaral po ng Ebanghelyo, hindi nakakapasok ang kaaway na maghatid ng mga maling aral sa ating kaisipan dahil binabantayan po ito ng salita ng Diyos through the Holy Spirit. Pero kaawa-awa po ang mga tao ayaw magbigay panahon sa salita ng Diyos. Yung mga tao sa labas, ayaw nila pag-aralan ng Biblia, ayaw nila naisin si Kristo. And therefore, madadaya po sila sa lahat ng bagay na makamundo. So that is number 2. Now, when you get here, in the second part of verse 20 ng Jude, sabi po dito, magpakatatag kayo sa iyong banal na pananampalataya at lagi kayong manalangin sa tulong ng banal
na espiritu. Now this is number 3. After he says, build yourselves up or invest in the gospel, the next thing that Jude says, pray in the Holy Spirit. Now, praying in the Holy Spirit, para po sa iba, simply means praying in tongues. Yan po daw ang tamang interpretation para po daw sa tekstong ito. But the problem is, mga kapatid, tongues is not the issue in Jude. Pangalawa, kung ito po ay tumutukoy in praying in tongues, may problema. Dahil sinasabi po ni Pablo sa unang Korinto 12, hindi lahat ay nakapagsasalita ng mga wika na hindi nila natututunan. Not all speak in tongues. So then, what does it mean to pray in the Holy Spirit? Well, let's read Ephesians chapter 6. Ephesians chapter 6, beginning at verse 18. Efeso Kapitulo 6, talatang 18. Ephesians chapter 6, verse 18. Sabi po ng Biblia, at manalangin kayo sa lahat ng oras sa tulong ng banal na Espiritu. Ipanalangin nyo ang lahat ng dapat ipanalangin. Huwag kayo magpabaya. Patuloy kayong manalangin lalo na para sa lahat ng mga pinabanal. In English, and pray in the Spirit on all occasions, with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord's people. So ang ibig sabihin pala ng praying in the Holy Spirit, sa aklat po ng Efeso ay tumutukoy po praying sa kagustuhan ng Espiritu Santo na dapat ipanalangin para sa lahat ng mga mananampalataya. Wala ho ito kinalaman in praying in tongues. Now, in Jude, most likely, praying in the Holy Spirit would involve everything that God desires na matupad sa buhay natin. Bahagi po dito yung maging malalim po tayo sa ating pagmamahal kay Kristo. Bahagi po dito, ipanalangin po natin yung mga naliligaw ng landas. Bahagi po dito yung mga taong hindi pa nakakarinig ng Ebanghelyo. Praying in the Holy Spirit. Praying for direction. Praying for guidance. Yan ang ibig sabihin po ng praying in the Holy Spirit. Ngayon, pagdating po dito sa talatang 21, here is the fourth command. Verse 21 ng Jude. Jude 1, verse 21. Manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang hinihintay ninyo ang buhay na walang hanggan na ibibigay ng ating Panginoong Hesukristo dahil sa awa niya sa atin. So notice what it says in verse 21. Keep yourselves. Number 4. Keep yourselves where? In the love of God. Now here's a question. Sino ba talaga nag-iingat sa atin? Kasi sabi ng Biblia, ang Diyos ang nag-iingat sa atin. Si Kristo ang nag-iingat sa atin. Pero ngayon, ang sabi po ni Jude, kayong mga mananampalataya, manatili kayo, keep yourselves in God's love. How does that work? Dito ho natin nakikita yung tension. The sovereignty of God at yung human responsibility ng tao. In the background, kaya ho tayo nananatili sa pag-ibig ng Diyos is because of the sovereign grace of God. Pero hindi porket nandyan po yung sovereign grace ng Diyos, hindi po niya tayo binigyan ng biyaya upang masunod ang kanyang kalooban. Kaya makikita po natin madalas sa itinuturo po ng Biblia that God in fact is sovereign, but He's also commanding the church
to persevere. Here we see, keep yourselves in the love of God. Now, ito po ang katanungan, what does it mean to keep yourselves in the love of God? Ano po ang itsura po nun? Well, good thing, ipinaliwanag ho sa atin ni Jude kung ano po ang itsura of keeping yourselves in the love of God. Verse 22, maawa kayo sa mga nag-aalinlangan. Verse 23, tulungan ninyo ang iba na maligtas sa kaparusahan, na para bang nagliligtas kayo ng isang bagay na masusunog na. Maawa kayo kahit sa mga taong napakasama, pero mag-ingat kayo sa masasama nilang gawa. And lastly, kasuklaman ninyo kahit na ang damit nilang nadudumihan na ng kasamaan. Now, before we touch upon those things na nabanggit po dito, how does one remain in God's love? Well, one question should be, ano po ba yung love of God na binabanggit po dito? It's Christ. Christ is God's love. So in other words, this is another way of saying, remain in God's love who is Christ. Pero ano po ang itsura of remaining in Christ? Ano po ba ang bunga of remaining in Christ? Well, sabi po dito, hinihintay ninyo ang buhay na walang hanggan na ibibigay ng ating Panginoon Hesukristo dahil sa awa niya sa atin. Kapag tayo po ay nakay Kristo and we remain in God's love, inaabangan po natin ang kanyang pagbabalik. Yan ang pag-asa na inaabangan ng bawat Kristiyano. Sa mundo, inaabangan po nila retirement. Ang iba, pension. Ang iba, birthday. Ang iba, vacation. Ang iba, a brand new career. Ang iba, makagraduate. Pero sa Kristiyano, ang inaabangan po natin is the coming of Christ. Yan ang itsura ng isang taong nananatili sa pag-ibig ng Diyos na walang iba kundi si Kristo. Matter of fact, the last message of the book of Revelation is, Come, Lord Jesus. All 5 chapters ng unang Thessalonica, inaabangan natin ang pagbabalik ni Kristo. Kapag siya'y bumaba na sa ulap, remind and exhort each other with these words. Bakit po palagi the return of Christ? The return of Christ is because alam natin mga kapatid that this home that we call earthly home is not really our home. Our home is to be with Christ. Ngayon, notice the words na binanggit po dito. Madalas binabanggit po itong salitang awa. Maawa kayo, maawa kayo, maawa kayo. Dahil inaabangan po natin yung awa ng Diyos through Christ, which means on the day of judgment, kapag bumalik si Kristo, the only reason why tatanggapin po tayo ng Diyos Ama ay dahil po sa awa ng Diyos through Christ. So kung sumasa atin po ang awa ng Diyos through Christ, ano po magiging bunga ng awa na yan sa mga ibang tao na naliligaw na landas? Di ba minsan nasasabi natin, bala sila sa buhay nila. Ayaw mo tanggapin ang ebanghelyo, ha? Bala ka, ikaw naman masusunog sa impyerno eh. That's not awa. That's self-righteousness. That's not the love of Christ. Sabi po ng Biblia, in verse 22, ito ang bunga, maawa kayo sa mga nag-aalinlangan. Those who are doubting. Now, specifically, ang kausap po ni Jude po dito is that may mga kapatiran in the church dahil po sa mga charismatics at sa kanilang katuruan at sa mga sinasabi po nila sa mga ibang kapatiran na hindi pa masyado malalim sa salita ng Diyos, nagkakaroon po sila ng mga doubts. Tama ba yung napakinggan ko about the gospel? Nadadala na sila. Nagiging double-minded. Tama bang aking napapakinggan? Kawili-wili yung sinasabi ng mga ito, pero ito naman sinasabi nila Jude. Ano ba ang dapat kong tanggapin? Now, we could easily do this.
Nalilito ka, umalis ka sa church. Or we could say, nalilito ka, siguro wala sa iyo si Kristo. Or, sabi po dito, be merciful to those who have doubt. Which means patience. Bakit po kailangan patience? Well, di ba yan ang inutos po ni Pablo kay Timoteo? Preach the word in season and out of season. Rebuke, reprove, exhort with all long suffering. Si Kristo, He showed mercy. How long should I suffer you, O you of little faith? Patience. Meron po ba tayong mga inaaralan po sa loob ng bahay where masasabi po natin, they're not getting it right away. And minsan nawawala po tayo ng pasensya. Ano ba naman yung mga to? Hindi marunong makaintindi, hindi marunong makapick up. Well, sabi ng Biblia, be merciful to them. Ano ba naman yung mga ito? Ilang beses ko na inaralan, parang wala natututunan. Pero kung ang ibig sabihin po natin, walang natututunan is, hindi nila agad na pipick up, that's different from, alam nila, nauunawaan nila, but they just reject Christ. Pero yung tinutukoy po ni Jude po dito is people who are struggling because they want to know the truth but they're confused. Hindi nila alam kung ano yung tama dahil nga may nakapasok na mga iba. Pero sabi po dito ng Biblia, be merciful to them. Now here's a question mga kapatid, has God been merciful to you? Amen. Then we should be merciful to others. Has God been patient with you? Then be patient with others. Now it is difficult. Kasi tao tayo Nasalaman tayo Pero habang we are building ourselves in the holy faith. Yung puso at buhay ni Kristo, puwapasok ko sa ating buhay. His mindset becomes ours. His heart becomes ours. Though not perfected, but it will come. Kagaya po ng mga ipinapanalangin po natin tuwing prayer meeting, na magkaroon pa tayo ng mahabang pasensya, tiyaga, malalim na pang-unawa sa mga nagkasala sa atin, sa mga pagkukulang ng mga kapatiran. Bahagi po yan of being merciful. Hindi nakadalo ng fellowship. Siguro backsliding na siya. Yung pala may sakit. Ang iba naman hindi nakadalo sa isang gawain because of traffic or emergency. And yet, hindi tayo merciful. Kundi nag-iisip na agad tayo. Mga hindi ligtas siguro yung mga yan. No, the Bible says, be merciful. Have they confessed that they hate Christ? Have they confessed they rejected the gospel? Kung hindi naman, be merciful, be patient. Maawa sa pag-aalinlangan ng iba. The next thing binabanggit po dito is verse 23. Hindi lang po tayo tinatawag na maawa, but verse 23 says, tulungan ninyo ang iba na maligtas sa kaparusahan. Tulungan. Hindi sinabi, pagtawanan, magmayabang, pabayaan na lang, bahala kayo sa buhay ninyo, ayaw nyo makinig sa amin, mahulog kayo sa impyerno. That's not the right attitude. Now, kapag yan po ang dumalabas sa ating bibig, bahala kayo sa buhay ninyo, mahulog na lang kayo sa impyerno, kayo naman yung mahuhulog, hindi naman kami. Tignan mo yung tono nila John and James. Lord, magpababa nga po kayo ng apoy. Is there a difference? They're the same. Iba nga lang po yung wording, pero iisa lang po yung tunog. So ano po sabi ni Kristo? You do not know what manner of spirit you have. Imagine if that was your mother, your father, yourself sa kanyang katatayuan. Would you say the same thing? Kaya minsan ang ating laman, ganyan po ang pag-iisip ng ating laman dahil there's someone else. But if it's someone special to us, hindi natin sasabihin yun. So ngayon, nagkakaroon na po tayo ng espiritu of respecter of persons. When in reality, we should be equally loving to all people. Nako, aboriginal yan. Nako,
Meksikano yan, nako, puti yan, bahala na siya. Pero yung Pinoy, habulin. No. Sabi ng Biblia, tulungan. Tulungan. Why? Because they're made in the image of God. And the Bible says, what you do unto others, regardless, we will have to give account on the day of judgment. So dito, sabi po ng Biblia, tulungan ninyo ang iba na maligtas sa kaparusahan, na para bang nagliligtas kayo ng isang bagay na masusunog na. Now here's what's interesting, kasi in verse 23, sa wikang English, ang nakalagay po dito, save others by snatching them from the fire. Bakit hindi na lang po sinabi ni Jude, iligtas nyo yung mga ito na nadaya? Bakit kailangan po niya sabihin, snatch them from the fire? The Greek word na ginamit po dito for the word snatch is the same Greek word for caught up, harpazo. It's a very strong verb. It means to drag. But here's a question we need to ask. Bakit po sinabi dito, snatch from fire? Bakit hindi na lang po snatch from the pit? Why is it so specific? Fire ang binanggit. Well, most likely, ang nasa isip po ni Jude ay isang teksto sa Lumang Tipan. Basahin po natin dito sa Zechariah chapter 3. Zechariah chapter 3. And let's begin here in verse 1. Napakaganda po nito. Excuse me. Zechariah chapter 3, beginning at verse 1. So, Zephaniah, Haggai, Zechariah. Sabi po dito, ipinakita sa akin ng Panginoon ang punong pare na si Josue. Ibang Josue ho ito. It's not the same one in the time of Moses. Na nakatayo sa harapan ng anghel ng Panginoon. Nakatayo naman sa gawing kanan niya si Satanas upang paratangan siya. Pero sinabi ng anghel ng Panginoon kay Satanas, ay sa Panginoon na pumili sa Jerusalem, mali ka Satanas, sapagkat ang taong ito na si Josue ay iniligtas niya sa pagkakabihag katulad ng panggatong na inagaw mula sa apoy. Marumi ang damit ni Josue habang nakatayo siya sa harapan ng anghel. Kaya sinabi ng anghel sa iba pang mga anghel na nakatayo sa harapan ni Josue, hubarin ninyo ang kanyang maruming damit. Pagkatapos sinabi ng anghel kay Josue, inalis ko na ang iyong mga kasalanan, ngunit bibihisan kita ng bagong damit. Now, if you read verse 2 in English, the Lord said to Satan, the Lord rebuke you, Satan. The Lord who has chosen Jerusalem rebuke you. Is not this man a burning stick snatched from the fire? You see that? Well, sabi po ni Jude kanina, kapag we are remaining in the love of God, which is Christ, ang sabi po ng Biblia, magiging bunga po nun, magkakaroon po tayo ng awa, kagaya po ng awa na nasa Diyos. Though not perfect, but it will be there. At bahagi po sa awa is tutulungan po natin yung mga tao through means of this manner. Snatch them out of the fire. Pero bakit humugot si Jude in Zechariah? Well, ang konteksto po of Zechariah chapter 3 is that may isang pare nung panahon po na ito. Dahil ang mga nangangaral sa panahon po na ito ay sila Zechariah at si Haggai. Now, si Zechariah at si Haggai, sila yung propeta na isinugo ng Diyos upang palakasin ang mga Israelita na itayo na muli ang templo. Pero ito magiging senyales. Merong gagamitin ang Diyos na ang pangalan ay Josue. Si Josue at si Zerubbabel ang mga lingkod ng Diyos na magiging senyales na itatayo muli ng Diyos ang templo. Pero sino po si Josue? Si Josue po ang punong pare nung panahon na ito. Kaya lang may problema. Ang punong pare, siya ang representative ng lahat ng mga Israelita. Pero bakit nandun si Satanas? Dahil madumi si Josue.
makasalanan siya. So in other words, sinasabi ni Satanas, ito ang gagamitin mo para itayo ang templo. Maduming taong ito. He represents all of Israel. He's a sinner. Pero sabi po ng Biblia, because of his sinfulness, inagaw siya ng Diyos mula sa apoy. At binigyan siya ng panibagong damit. Nang ibig sabihin, pinatawad na ang kanyang mga kasalanan. So ginamit po ito ni Jude by saying, kapag tinulungan natin yung mga taong naliligaw, kagaya po ng isang tao in Zechariah na madumi, na mahuhulog na sa apoy, kapag tinanggap nila ang ebanghelyo, they will be saved from the wrath of God in the great white throne judgment. Yan ang tinutukoy po dito. So always think of it that way, mga kapatid, that evangelism is more than just saying yes to Jesus. Evangelism is snatching people from fire. Yan ang picture na nais po iparating ni Jude. So kapag kayo po ay nagbabahagi, huwag tayong magsasawa. Habang nililit kayo ng Espiritu Santo because you're trying to snatch people out of the fire. Yung fire na binabanggit po dito is the fire of eternal judgment. The lake of fire. So yun po ang itsura ng evangelism. Tulungan niyo sila. Snatch them out of the fire. That being said, kung babalikan po natin ng Jude, look what he says here. In verse 23. Pagkatapos po niya sabihin, tulungan ninyo ang iba na maligtas sa kaparusahan. Sabi po niya dito, maawa kayo. Inulit na naman niya yung salitang awa. Maawa kayo kahit sa mga taong napakasama. Pero mag-ingat kayo sa masasama nilang gawa. Kasuklaman ninyo kahit na ang damit nilang nadumihan ng kasamaan nila. Di ba tayo naku, kulto yan. Bahala ka sa buhay mo. Mabulag ka. Ayaw mo maniwala, bahala ka. So, sabi ng Biblia, hindi ka lang dapat maawa sa mga taong nadaya ng maling aral. Maawa din po tayo sa mga nagtuturo din ng maling aral. Now, bakit hindi binabanggit po ng Biblia, husgahan nyo sila, hatulan nyo sila? Kasi ang hatol belongs to God. Ang trabaho natin is to show mercy. Why? Because judgment will come. So dito, we could say, iglesia ni Kristo siya, maawa ka sa Kanya. Muslim siya, maawa ka sa Kanya. He's a Jehovah Witness, maawa ka sa Kanya. He's an atheist, maawa ka sa Kanya. Kasi mga binulag sila ng kaaway. Di ba ang sabi po ni Pablo kay Timoteo in 2 Timothy 2:24-26? Sabi niya, kapag tayo po ay nakikipag-usap sa mga salungat sa Ebanghelyo, kausapin niyo sila ng mahinahon, malumanay, baka sakaling sa kanitong paraan mabuksan sila at mapalaya sa bihag o bitag ng kaaway. So the same thing, mga kapatid, with these people. Now they can be vicious. Sometimes nakakapikon under your skin. But the Bible says, you're always praying in the Holy Spirit. Hindi mo magagawa na maawa, mahalin, maging patient sa mga ito kung hindi ka mismo nagbababad in prayer, asking the Holy Spirit for strength. It is true, nakakainis. Nakakainis dahil kinakalaban nila ang Panginoon. Nakakainis dahil mahuhulog sila sa impyerno sa ginagawa po nila. But in that holy anger, sabi ng Biblia, kailangan may awa din. Hindi puro galit lang. Kasi kung puro galit, maari mabulag po tayo at mahulog sa temptation. And who knows what could happen. Now this last thing na binabanggit po dito, kasuklaman ninyo kahit na ang damit nilang nadumihan ng kasamaan. Hating even the clothing stained by corrupted flesh. Ano po ba yung damit na binabanggit po dito? Literal po ba ito? No. Stained garment is another way of saying unrighteous. Di ba in the book of Revelation, pinalitan sila ng damit, binigyan ng panibagong damit
na puti. So kapag madumi ang damit, ang ibig sabihin po nito is that they're not clothed in righteousness. They're unrighteous. Kagaya po ni Josue in Zechariah 3, pinalitan ang kanyang damit at binigyan siya ng panibagong damit. Now, pero bakit sinabi ng Biblia, hating even o kasuklaman ninyo kahit na ang kanilang damit na sinusuot? Ang ibig sabihin po nito mga kapatid, bagamat tayo po ay tinawag na maawa sa kanila, yung awa po na yan must be cautious. Bakit po? Baka tayo naman ang madala. Mahulog sa temptation. Instead of tayo po ang magbigay impluensya, sila ang naki-impluensya ho sa atin. Kaya sabi po in the book of Galatians, be careful. Be very careful. Lest you be tempted also. Ganoon din po tayo. So kapag tayo po ay nagbabahagi sa mga taong naliligaw, be on your guard. Maawa ka, but be sharp. Be on your guard. You have a mission. Huwag po tayo magpapadala dahil sa kabutihan nila, kabaitan nila, kawili-wili na pananalita. Because at the end of the day, mga kapatid, magkaiba ho tayo pagdating sa pananampalataya. If they believe another gospel, they are the enemies of God. So in regards po sa aral po of verses 17 to 23, ang buod po nito ay mahuhulog sa tatlong bagay. Remember the doctrine, that's one. Remain in the love of Christ, that's two. And show mercy to others, that's three. Ulitin ko po. The three main proponents na nakikita po natin sa seksyon po na ito. In summary, ito po yung buod ng verse 17 to 23. Remember the doctrine, which is the gospel. Keep yourselves in the love of God. So kapag sinabi, keep yourselves, is another way of saying, ipreserba ang mga sarili in Christ. And when it is done, you will show mercy to others. Yan ang itinuturo ng talatang 17 hanggang 23. Remember the doctrine. Preserve yourselves, keep yourselves in the love of God na walang iba kundi si Kristo. At ang magiging bunga po niyan mga kapatid, you will show mercy to others. Sa mga nag-aalinlangan, sa mga mapapahamak, at sa mga nagtuturo ng maling aral. And right before I come to a close mga kapatid, may isang babae na dating Muslim. Lumaki po siya in Islam. Wala ho siya narinig na katuruan kundi hatred, wars, do this, do that. Pero nung narinig po niya ang ebanghelyo, nung una, hindi po niya tinatanggap. Pero kada iniimbitahan po siya ng kanyang mga kaibigan na Kristiyano, ang lagi nila sinasabi po sa kanila is, we're gonna pray for you. We love you. We're gonna pray for you. We love you. So nagbabahagi sila, they're sharing the gospel, they're praying for her, and they're showing her mercy. Hanggang yun ay ginamit ng Diyos upang mabuksan yung babae. At alam mo po yung naging patotoo ng babae po in her Christianity. What changed her mindset about Christianity is that yung teachings po ni Kristo and the Christian religion is obsessed with love. Christianity is obsessed with love. From Genesis to Revelation, God is love. Christianity teaches the obsession of God's love para ho sa atin. Unang-una para po sa kanyang kalwalhatian. Pangalawa ho tayo, God is love. So kailan po makita ho sa atin ang pag-ibig ng Diyos? Hindi yung we're theological, hindi lang yung we're doctrinally smart. Kailangan din makita po sa atin ang pag-ibig, pasensya, at awa ng Diyos. Because that is a part of the gospel.
So that being said mga kapatid, I pray that sa ating pag-aaral po dito sa talatang 17 hanggang 23, meron po tayong natutunan. And now I would like to open up our Bible study floor sa mga may katanungan. Brother Joel. Pastor, yung sabi ko, binihi ka ng Diyos ng panibagong damit. Di ba ganun din ang binigay kay Adam and Eve? Adam, binihisan din niya bago siya pinalayas doon sa Garden of Eden. Garden of Eden. Ano bang ibig sabihin nun? Na pinatawa ba sila o no? Well, kung pag-uusapan lang po natin si Adan, it is true that binihisan po siya ng Diyos with leaves or with animal skin. But that is greatly debated kung ang nilalarawan po nun is that pinatawad siya ng Diyos. We can say that ang nilalarawan po talaga nun is to prepare us for what is to come, which is paano ba mapapatawad ang tao. They are covered by someone's sacrifice, which in this case, animal sacrifice po yun. Pero habang nagpo-progress po ang Genesis in the Old Testament, yung animal na hinahandog po palagi ay tupa. So we could say that it symbolizes being clothed in righteousness, their sins being covered. Pero the problem na sa interpretation po ng iba, why hindi nila matanggap that yung nangyari po kay Adan in the garden ay way po ng Panginoon upang siya'y mapatawad, is because in Hebrews 11, hindi binanggit po yung pangalan ni Adan dun sa Hall of Faith, which goes all the way back to Abel. So that means, kung si Abel ang kauna-unahang tao na binanggit that was righteous in the sight of God, that means yung mga ngaral po ng Hebrews, he's going all the way back to Genesis, and this is where debates come in. If Adam was in fact saved, dapat bahagi po siya doon. Bakit si Abel ang unang ginamit, not Adam? So, I really don't know kung nasaan po si Adan. I don't know. There's good arguments on both sides, pero ang Diyos lang po nakakaalam. Pero yung ba yung tumutukoy sa pagpalit ng Panginoon, pagbigay ng damit na panibago, ibig sabihin yun pinatawad. We could say may nilalarawan. Nilalarawan. Yeah. Whereas kasi if you notice, yung nangyari sa Zechariah tsaka kay Adan, they're kind of different. Kay Zechariah, we see in chapter 3, sinabi mismo ng anghel, hubarin mo ito dahil pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Whereas for Adam, binihisan lang siya pero walang sinabi, pinatawad ang kanyang kasalanan. Another example is Revelation 7. Yung mga pinatay in the Great Tribulation. All those saints, binihisan po sila ng mga puting damit. And it says there, they have been redeemed and washed by the blood of the Lamb. Pero for Adam, walang binabanggit na ganun. So I really don't know. I really don't. Anyone else have any other questions? Related or unrelated sa ating mga Brother Ray? Paano lang doon, Pastor, yung paano natin mababalance yung, di ba yung may sinabi rin sa Bible na dust your feet, ganun. Tapos yung do not throw your pearls to swine. Parang yung sa sinain yung example na nireject nga ng Muslim yung gospel. Pero may mercy pa rin yung ano. So paano yung paano pag-connect yung ganun na pag nireject na yung gospel? During the times of Christ, it was a very common thing that kumatok sa mga bahay ng mga tao. And it was a common courtesy in those days that kapag gusto ka ng may-ari ng bahay to dwell into their house to eat, wina-welcome na sila. In this case, ang sinasabi po ni Kristo is that if anyone does not welcome the gospel, na talagang pinapakita nila, I have wholeheartedly rejected it, I don't want it, wala na ho tayong magagawa. We can pray for them, pero we must move on. Now, in the case po dun sa Muslim example na binigay ko ho, these are people that she saw every day. These are people that were acquaintances. And they were constantly in dialogue. So, depende po talaga yan sa mga iba-ibang klase mga kaso. So, let's say you have an unbeliever in your home, Brother Ray. Halimbawa lang ho ito. Let's say you have an unbelieving friend in your home. Hindi mo naman siya pwede palayasin or dust your feet
for that person kasi you want to show him the kindness of Christ by remaining in the home. Hindi naman siya nanggugulo, he just doesn't want to accept it. So may mga kaso that we have to be patient, we have to be more prayerful. Pero I believe that the Lord will lay in one's heart and show you sa situation po ninyo that talagang this person doesn't really want to accept it. So may mga kaso po talaga, we just have to ask God for guidance, for wisdom sa mga iba-ibang klase mga kaso because there's not one script fits for all. There's not one shoe fits for all either. Iba-ibang mga ano yan. I'll give you one example po, Brother Ray. May kapatiran po tayo dito. May isang kabataan na lalaki na hindi mananampalataya. Punta ng punta sa bahay ng ating kapatiran. Pinabahagian naman ng kapatiran natin, pero punta pa rin siya ng punta sa bahay. So, binahagian na siya ng ilang beses, but he still wants to keep coming. So, there are things that we can see here that kung ayaw talaga ng Diyos na itong taong ito ay bumalik, He's not going to allow it. But we also have to be sensitive. Maybe God is doing something. It may take time. We have to be patient. Pero there will be a perfect time maaari na mabuksan po siya. We just don't know. Okay? We just don't know. There are people that God puts in your lives that He allows you to share the gospel. We also have to be sensitive in those opportunities. Okay? Anyone else has any other questions? Okay. Going once? Going twice? Wala na po ba katanungan? Okay. Well, if everything has been made clear mga kapatid, purihin po ang Panginoon. Magbigay na po tayo ng doxology sa ating Diyos.